Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa isa na namang episode ng Tati TV. Ako po si Giovanni Villar, Technical Sales Representative ng Quezon, and I will be your host for today. Kayo ba'y naghahanap ng negosyo na maaaring pagkakitaan o naghahanap ng karagdagang kita? Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang tungkol sa mga pangunahing hakbang kung paano nga ba magsimula ng palaisdaan at pagpopolyculture. Dadalawin din natin ang isa sa matagumpay na nagpo-polyculture dito sa Quezon at aalamin natin kung paanong tulad niya pwede din tayo magsimula sa ganitong pagpapalaisdaan. Madali lang ang magsimula sa palaisdaan. At ang isang sistema, yung polyculture. Ang kailangan lang, pumili tayo ng isang lugar. Ang pagbabasihan natin para maging maayos ang takbo ng ating negosyo, ay kinakailangan ang lugar ay unang-una libre sa pollution. At ang ikalwa, kinakailangan mayroong source ng tabang na tubig at yung tubig alat nga para maging hiyang yung ating mga aalagaan. Kasi ang alimango at ang bangos ay nangangailangan ng tubig tabang at tubig alat. Bukod dito, kailangan din na ito ay hindi binabaha dahil makakawala yung mga alaga. Sa lupa, ang sinyalis kasi na maayos ang lupa, kinakailangan ito ay may tumutubong pagkain. Yung tinatawag na natural foods dahil yun ang indikasyon na ang lupa ay mataba. Kapag napili na natin yung lugar na ating nagustuhan para sa atin, ang importante bago tayo magsimula ay may tinatawag na pond preparation. Ang fish pond, kinakailangan ito ay ating ibilad muna para ito ay makondisyon, para sumingaw yung mga dapat sumingaw, yung mga tinatawag na bantot, yung hydrogen sulfide na siyang nakakapekto pagka ikaw ay nag-aalaga na, kailangan yun di sumingaw. At ang kasunod nun, pagka ito ay nag-crack na, ito ay papapasukan mo na ng tubig at ipaplasing mo yon, labas-masok. Kailangan mahugasan siya. At pagkatapos na ito ay mahugasan, ito ay lalasunin mo na. At pagka ikaw ay nakapaglason, siyempre lalagyan mo na ito ng screen, yung mga gate natin, para hindi na makapasok yung mga isda na kakumpetensya at mga predator ng ating mga alaga. At pagkatapos noon, magpapasok ka ng sariwang tubig para ihanda ang pitak para ito ay lagyan ng mga pataba. Ito ay napakahalaga dahil ang ating mga similya kinakailangang may pagkaing natural. Yung fertilizer ang siyang magbibigay noon para sumibol yung mga natural foods na yon, yung plankton na tinatawag. At kapag ito ay maganda na ang kulay ng tubig, kulay green, ibig sabihin indikasyon yon na ito ay marami ng pagkain pagka green na. Handa na ang iyong palaisdaan para ito ay hulugan. Bago natin hulugan, napakahalaga na pumili tayo ng ating similya na ating ihuhulog sa ating mga palaisdaan. Kailangan ng ating similya may quality. Yung sinasabing quality, kinakailangan ito ay pare-parehong size. Masigla ang kanyang galaw. Pagdating naman sa similya ng alimango, yung tinatawag na king crab, kasi yung inaalagaan namin king crab. Kasi yung similya ng alimango, napakaraming klase. So, napaka-importante na ito ay kabisado mo, yung similya nun. Kasi may mga palatandaan naman siya eh. Yung galaw, yung kulay, at yung pinaka-importante, yung kadil mo. Kinakailangan ito ay tapat. Kapag napili na natin yung similya na ating ihuhulog sa ating palaisdaan, kinakailangan ito ay ating acclimatize. Kasi yung kondisyon ng ating palaisdaan ay iba yung kondisyon na pinanggalingan ng mga similya.
Kaya kinakailangan ito ay i-acclimatize, isalayin muna doon sa kondisyon ng ating palaisdaan. Paano ba yon? Ito ay ilalagay sa ibabaw ng palaisdaan, yon ay dahan-dahang lalagyan ng tubig palaisdaan papunta doon sa bag na kinalalagyan ng ating similya. At habang tumatagal, yung ating similya na pinili ay nasasanay na doon sa kalagayan ng ating palaisdaang paghuhulugan. Pag ito ay pantay na yung tinatawag na temperature, yung salinity niya, pwede na nating pakawalan yung ating mga similya. At yung similya naman ng alimango, ito ay inilalagay muna sa planggana. At pagka ito ay nakalagay na sa planggana, pinapainom din ng konting tubig galing doon sa palaisdaang ating paglalagyan. At kapag ito ay kondisyon na, sila ay makikita mo naman pagka masigla na, handa na silang lumagay doon sa palaisdaan. Inyo na lang papakawalan yon at kusa iyong lalangoy sa gitna. Madali lang pala magsimula sa pagpapalaisdaan. At di rin naman ito ganun kakomplikado tulad ng akala ng marami. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pagpopolyculture o pag-aalaga ng bangus at alimango nang magkasabay sa isang pond at kung bakit mainam ito kaysa sa monoculture. Dito sa lalawigan ng Quezon, tulad nila Mang Boy, ang kalimitang sistema ng pag-aalaga ay ang polyculture. Ang polyculture ay ang pag-aalaga ng dalawa o mahigit pang klase or species sa isang pitak o butas. Ito ay mainam kumpara sa monoculture sa kadahilanang na ma-maximize nito ang potensyal ng ating palaisdaan. Nagagamit nito ang upper at bottom part ng ating palaisdaan kaya't sulit ang ating nagiging kita. Sa ganitong sistema, maaari nating pagsamahin ang tilapia at banamay, bangus at banamay o sugpo, at ang pinakapopular dito sa Quezon ay ang bangus at alimango. Mainam na alimango ang isasama natin sa bangus dahil sa consistent na mataas na presyo nito sa buong taon. Bukod dito, na ma-maximize pa natin ang ating pagpapalaisdaan. Imbis na bangus lang, meron pa tayong alimango sa ilalim. Sa ganitong paraan, mas napapataas pa natin ang kita ng ating palaisdaan. Katulad sa kaso nila Mang Boy, na ma-maximize nila ang kanilang pagpapalaisdaan dahil nagagamit nila ang upper portion ng kanilang palaisdaan dahil sa bangus at ang lower portion naman ay sa alimango. Maganda pala talaga ang pagpopolyculture sapagkat na-maximize natin ang potensyal ng ating mga palaisdaan at dahil dalawa ang ating inaalagaan, mas napapalaki natin ang ating kita. Pagdating naman sa patuka, ano nga ba ang katangian na dapat nating hanapin para maibigay natin ang pangangailangan ng bawat isa sa ating mga alaga? Pagdating naman po sa pagkain, importanteng isaalang-alang natin ang pagkain ng ating mga alaga. Kami sa Santi Feeds Corporation ay gumawa at nagdisenyo ng mga pagkaing sadyang para sa bangus at para sa alimango. Alam naman natin na ang alimango ay bottom dweller, kaya't nangangailangan sila ng pellet sinker o mga pagkaing lumulubog. Ang bangus naman ay kumakain sa ibabaw, kaya't nangangailangan sila ng mga pagkaing lutang o floating feeds. Bukod dito, magkaiba rin ang kanilang nutritional requirements, kaya ang mga feeds na ito ay ginawa para tugunan ang kanilang mga pangangailangan. Pagdating po sa bangus, we recommend Tate Extra Float. Ito ay ginawa at idinisenyo para sa bangus at tilapia mula fingerlings hanggang sa ready to harvest na ito. Ito ay ginawa galing sa piling-pili at dekalidad na raw materials at pinrases gamit ang aming extrusion machine. At dahil extruded siya, ito ay environment-friendly na feeds. Ito ay may balanced formula, kaya't nakapagbibigay ng magandang klase ng laman at taba sa ating mga isda. Nakapagbibigay rin ito ng mababang FCR, kaya't gumaganda ang kita ng ating mga palaisdaan. Pagdating naman sa alimango, inirerekomenda namin ang Tate Crab Feeds. Ito ay ginawa para maging alternatibo sa pawala-walang supply ng trash fish. Ito ay masustansya at mataas ang protina,
para umayon sa pangangailangan ng ating mga alimango. From sinker pellet, ito ay ginawa ng dough type para mas maging epektibo ang ating pagpapakain. Sa paggamit ng Tate Extra Float at Tate Crab Feeds, makakasiguro tayo na matutugunan natin ang pangangailangan ng ating mga alaga na magreresulta sa mas magandang kita. Noon, marami kaming sinubukan na feeds, At ang nasubukan namin itong tate, kasi yung tate talaga ay mabilis magpalaki at yung kanyang tinatawag na FCR ay mababa. So kakunti yung gastos compared do sa paggamit mo ng trash piece. At bukod doon, ang tate feeds kasi ay tumutulong doon sa technical aspect. Yung hindi namin alam ay binibigay nila, nagtutulungan. Kaya yun ang advantage. At pagdating naman sa bangus, subok na namin yan tate. Talagang ang bangus, mabilis lumaki. Talagang pagka dinala namin sa bagsakan, pinagkakaguluhan dahil masarap ang lasa at mataba. Importante pala talaga na mabigyan natin ng sapat na nutrisyon ang bawat isa sa ating mga alaga upang masiguro natin ang mainam na paglaki nila na magbibigay din sa atin ng magandang kita. Subalit, magkano nga ba talaga ang kikitain natin sa paggamit ng polyculture system? Maganda po talagang pagkakitaan ang pagpapalaisdaan gamit ang sistema ng polyculture. Halimbawa na lang kapag naghulog tayo ng 5,000 bangus, 3,000 naman ang ilalagay nating alimango. Mamumuhunan tayo ngayon ng almost 150,000 hanggang 200,000. Pagkatapos ng 6 na buwan, makakaani tayo ng 1,000 to 1,200 na kilo ng bangus at 750 naman na kilo ng alimango. Ang bangus ay mabebenta natin sa halagang 85 pesos ang kada kilo. Ang alimango naman ay mabebenta sa halagang 400 pesos ang kada kilo. Ang tinatayang kita po natin dito ay aabot ng 150 to 200,000 pagkatapos mabawas ang lahat ng gastos. Ibig sabihin ay magkakaroon tayo ngayon ng return of investment o ROI na 50 to 75%. Ibig sabihin, sa sistemang polyculture, makikita talaga natin na makakatulong sa kita kapag dalawang klase ang ating aalagaan. Yung isang negosyo, kinakailangang gusto mo at saka nasa puso mo, syempre. At yung pamamalaisdaan, malaking tulong din. Talagang profitable din pagka tama at napakalaking tulong ng tate dahil diyan ko talaga nakita kung paano umangat at sila ay madaling lapitan, madaling hingan ng tulong. Kaya iniimbitahan ko kayong lahat, kung gustong magnegosyo, huwag kayong magdalawang isip dahil ito ay profitable din. Dahil andyan na yung technology, andyan na yung tate, hindi kayo nila pababayaan. Madali lang pala magsimula ng negosyo sa pagpapalaisdaan gamit ang polyculture system. Naway magsilbi itong inspirasyon sa ating mga kababayan na magbabalak pasukin ang ganitong negosyo upang madagdagan ang kanilang kita. Sa susunod na episode, pag-uusapan naman natin kung paano kumita sa pag-aalaga ng malaga o rabbit fish. Kung kayo po ay may mga karagdagang katanungan, pwede niyo po kaming bisitahin sa www.tate.com or makipag-ugnayan lamang sa amin through email, text, o sa mga social media channel na naka-flash sa inyong mga TV screen. Muli, ako po si Giovanni Villar, Technical Sales Representative ng Quezon na nag-iiwan sa inyo ng isang magandang araw.